Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Hindi na maikakaila at kalat na saan mang panig ng mundo ng mga sundalo ng North Korea ay kumpirmadong nasa Russia na para tulungan ng bansang ito laban sa Ukraine. Alam naman natin na ang North Korea ay isa sa mga pinaka-nagsasariling bansa sa buong mundo. Maraming mga patakaran dito ang masasabi nating hindi kapanipaniwala at medyo weirdo. Gaya na lamang ng pagpataw ng parusang kamatayan sa isang teenager doon nang dahil lamang sa pakikinig sa mga Korean songs at panonood ng mga Korean dramas. Noong taong 2022, isang 22 years old ang pinarusahan ng kamatayan sa North Korea nang dahil lamang sa kanyang pagkahilig sa mga kanta, sayaw at palabas mula sa South Korea. Nahuli siyang namamahagi ng mga kanta at palabas ng South Korea. Ang K-pop kasi ay banned sa North Korea. Hindi maaaring manood o makinig ang sino mang taga North Korea ng kahit anong klase ng kanta at palabas ng South Korea ayon sa North Korea. Ang mga ito umano ay may tuturing na reactionary ideology. Maaari ding parusahan ng kamatayan ni Kim Jong-un ang mga bride na magsusuot ng puting trahe de boda, ang mga grooms na binubuhat ang kanilang bride, pagsusuot ng sunglasses at pag-inom ng alak gamit ang mga wine glass. Ang lahat ng mga ito ay normal lamang para sa mga kultura ng South Korea. Subalit sa North Korea, maaari mong ikamatay ang paggawa sa kahit isa sa mga ito. Kahit ang pagsusuot ng skinny jeans, kakaibang hairstyles at pagkukulay ng buhok ay maaari ding makatanggap ng parusang kamatayan sa North Korea. Ilan lamang ang mga ito sa ipinagbabawal na gawin sa bansa ni Kim Jong-un, marami pang iba. Kaya syempre, bilang ang mga sundalo ng North Korea ay ngayon lamang din nakalabas ng kanilang bansa, ngayon lamang din sila naging malaya sa paggamit ng kanilang mga gadgets at cellphones. Sa kanilang bansa kasi ay napakalimitado lamang ng kanilang access sa internet at syempre, hindi nila na-access doon ang mga porn sites o mga websites na may malalaswang laman. Malayong malayo ito sa kung ano ang nararanasan ng mga tao sa Russia na malayang makapasok sa kung ano-anong mga websites ng walang pamahalaan na pumipigil sa kanila. At ngayon, ang mga sundalo ng North Korea ay napabalitang adik na adik at hayok na hayok sa panonood ng mga malalaswang video mula sa iba't ibang mga websites gamit ang kanilang mga gadgets. Nakakatuwa mong isipin pero nangyayari talaga ito dahil na din siguro sa pagkasabik ng mga kalalakihan sa ganitong klase ng mga content na hindi nila ma-access sa kanilang bansa gamit ang kanilang mga gadgets. Pero ang mas nakakatawa pa dito, ang pagtulong pala ng North Korea sa Russia ay may kapalit na halaga at ang halaga na ito ay aabot sa $5 bilyong. $200 milyong ang ibinigay ni Putin sa kada 10,000 sundalong ipapadala ni Kim Jong-un sa Russia. Kung ito total, aabot lamang ng nasa $20,000 ang bayad sa kada isang sundalo ng North Korea. Masawi man siya o hindi sa laban sa Ukraine. Hamak na mas mababa ang halaga na ito kumpara sa mga sinasahod ng mga sundalo ng Russia. Pero para kay Putin, mas mainam umano ito dahil mas nakakatipid siya. Yun nga lang, nagiging abala ngayon ang mga sundalo ni Kim Jong-un at mas nakatutok sa panonood ng mga malalaswang video kaysa magsanay o di kayong sumabak sa laban. Pero bago ito, sa pinakabagong balita sa pagitan ng Russia at North Korea, noong isang araw lamang ay bumisita ang Foreign Minister ng North Korea sa Russia upang muling sabihan si Vladimir Putin na patuloy silang tutulong sa abot ng kanilang makakaya hanggang sa makamit ng Russia ang inaasam nilang tagumpay. Narito ang naging pahayag ng Foreign Minister ng North Korea. From the very beginning of the special military operation, the respected comrade, Chairman of State Affairs of the DPRK, Kim Jong-un, has instructed that we should, without looking back at anyone, invariably and strongly support and assist the Russian army and the Russian people in their holy war. We have no doubt whatsoever that under the wise leadership of the respected President of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich Putin,
the Russian army and people will surely achieve a great victory in their holy struggle to defend the sovereign rights and security interests of their state. We, once again, assure you that until the victorious day, we will always stand firmly by our Russian comrades. Lingid sa kaalaman ng marami, isa pa sa mga dahilan ng North Korea kaya patuloy nilang tinutulungan ng Russia ay dahil kung sakali palang magkaroon ng giyera sa pagitan ng North Korea at South Korea o ng kung anumang bansa laban sa North Korea, direkta din palang tutulong ang mga sundalo ni Vladimir Putin kay Kim Jong-un. Bilang hanggang sa ngayon ay wala pa din namang formal na kasunduan sa pagitan ng North at South Korea, dahil anumang oras ay maaaring sumiklab ang giyera sa Korean Peninsula dahil na din sa hindi pagkakasundo ng dalawang bansa. Makailang ulit na ring sinabi ni Kim Jong-un na wala na sa kanyang hinagap ang muling pagkasunduin ng North at South Korea. Kabilang pa sa kasunduan sa pagitan ng Russia at North Korea ay ang pagbibigay ng Moscow ng nasa 700,000 metric tons ng bigas para sa North Korea. Ang halagang nabanggit ay malaking halaga para sa North Korea. Ang mga sundalo kasi ng Russia sumasahod ng nasa $20,000 kada buwan. Hindi pa kasama dito ang mga bonus at insentibo mula sa gobyerno. Kaya naman ang pagkuha ni Putin ng mga sundalo ng North Korea ay napakamura lamang at talaga namang malaking bawas sa kanilang national budget lalo na noong nakaraang taon. Nasa 6% mula sa kanilang national budget ang napupunta sa pagbabayad pa lang nila ng mga sundalo nila mula sa kanilang bansa. Hamak na mas matipid ito sa mga North Korean soldiers na babayaran lamang na nasa $20,000 sa isang taon. At ang mas masaklap pa, nasa 80% ng 20,000 pisong pera sa kada isang North Korean soldier na ito ay mapupunta pa sa kanilang pangulo na si Kim Jong-un. Ngayon bumalik tayo sa bagong kinaadikan ng mga sundalo ng North Korea. Ayon sa inilabas na impormasyon mula sa isang reliable source, ang mga sundalo pala ng North Korea na ipinadala sa Russia ay walang gaanong karanasan o halos hindi pa nakakagamit ng internet sa loob ng kanilang bansa. At dahil sa pananabik ng mga kalalakihan ng mga makamundong videos, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa at hindi na nila nilubayan ang panonood ng mga malalaswang videos. Pero hindi naman na talaga bago ito sa ating mundong ginagalawan na sa katunayan, nasa 30% ng mga gumagamit ng internet sa mundo ay sa mga websites na ito nauubos ang kanilang oras. Tao lang din naman sila dahil kahit ang mga tribo noon sa Amazon na walang mga cellphones, minsan lang silang pinapanood ng mga ganitong mga videos ay halos magkumpulan na ang mga ito at manood na lamang buong araw. Papanoorin at papanoorin ito ng mga tao lalo na ng mga lalaki na minsan lang kung magkaroon sila ng access sa mga ganitong video sa buong buhay nila. Nanawagan ng South Korea sa North Korea na iatras ang kanilang mga sundalo sa Russia at tigilan na din ang pagpapadala nito ng mga armas patungong Moscow upang gamitin ang puwersa ng Russia laban sa Ukraine. Subalit maraming mga eksperto ang naniniwala na ang pagpapadala umano ng sundalo ng North Korea sa Russia ay hindi magiging bentahin ni Vladimir Putin, lalo pat kulang umano sa karanasan ng mga sundalo ni Kim Jong-un pagdating sa pakikipaglaban. Ang pinakahuling labanan na nasangkot ng mga sundalo ng North Korea ay noon pang panahon ng Korean War, mula taong 1950 hanggang 1953. Mahigit sa 7 dekada na nakakalipas. May tuturing ang North Korea na malakas na bansa pagdating sa kanilang mga armas lalong-lalo na sa kanilang mga nuclear weapons. Subalit pagdating sa kanilang sundalo, wala pa umano silang sapat na karanasan upang umapak sa totoong labanan. Maaaring ang mga sundalong nakipaglaban noong Korean War ay wala na din sa serbisyo at ang mga natira ay mga bagong sundalo na hindi pa nakakasabak sa totoong digmaan. Bukod sa kalidad ng mga sundalo, mahihirapan din ang mga sundalo ng Russia na makipaglaban at ilagay sa frontline ng mga sundalo ng North Korea. Bukod kasi sa wala pa silang karanasan sa totoong buhay, hindi din sila magkakaintindihan dahil hindi naman nagsasalita ng Ingles ang mga sundalo ni Kim Jong-un. Magiging malaking issue para sa dalawang panig ang komunikasyon lalo at ang mga sundalo ng Russia ay hindi din naman nagsasalita ng Ingles. Imagine niyo na lamang kung paano nilang mamanduhan ang isa't isa kung puro senyas lamang ang kanilang gagawin habang niraratat na sila ng kanilang mga kalaban. Totoo nga yata na mapapahiya si Vladimir Putin sa naging aksyon niyang ito. Ang inakala niyang makakatulong niya ay siya palang magbibigay sa kanya ng kahihiyan at sisira sa reputasyon ng kanyang bansa na second modern superpower country in the world ayon sa kanya. Malaki ang inaasahan ni Putin mula sa mga sundalo ng North Korea.
Malaki din ang isinugal dito ni Kim Jong-un para lamang matulungan ng kanyang itinuturing na kakampi at makuha ang mga ninanais niyang kapalit sa pagtatapos ng laban. Pero paano kung hindi makamit ng Russia ang kanilang hinahangad na tagumpay? Ibibigay pa kaya ni Vladimir Putin ang pangako nito sa North Korea ng mga bagong teknolohiya, ng mga armas at mga sandatang pangdigma? Paano kung mamatay ang lahat ng mga sundalo ng North Korea na nakikipaglaban ngayon sa Ukraine? Muli kayang hihingi si Putin ng sundalo mula kay Kim Jong-un? Napakaraming mga tanong ngayon na nangangailangan ng maliwanag na kasagutan at marami sa atin ang hindi pa din sigurado kung ano ang magiging kahihinatnan ng pagtulong na ito ng North Korea sa Russia. Maaaring ang mga tanong na ito ay masasagot ng dahan-dahan sa paglipas ng mga araw. Kaya wag sana kayong mawawala at laging manood ng aking mga videos para sa pinakabagong kaganapan sa alyansa sa pagitan ng North Korea at Russia laban sa Ukraine.